Lucius, buhay ka pa palang hanep ka. Si Boy Pogi pagod na sa pakikipaglaban. Asta magbabalik na sa Clover Kingdom pero mukhang pipigilan nito ni Boy Timbangan at ang matinding lakas ni Zeki ay papakita na din sa wakas. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Pagkatapos ngang ibigay ni Yuno ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa huling pag-ataking kanyang ginawa, ay makikita nating si Lucius ay nakahandusay sa isang sahig at walang dudang ito ay wala ng buhay. Panlalamig na wika ni Yuno kay Lucius ay siya daw ang nanalo sa kanilang laban, subalit maya-maya lamang ay nagulat si Yuno sapagkat si Lucius ay nasa kanyang likuran na. Biglang umatake si Lucius ngunit nagawa na naman itong sanggahin ni Yuno at pangiting tanong naman dito ni Lucius na kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Yuno na siya na ang nanalo sa kanilang laban. Sa isip naman ni Yuno ay hindi naman siya nakakaranas ng isang hallucination sapagkat malinaw daw na katawan ni Lucius ang nakalatay sa sahig, ngunit laking pagtataka nito kung bakit may isa na namang Lucius ang nasa kanyang likuran. Unti-unti namang gumagalaw ang mga gusali sa kanilang paligid na siya namang kinapangamba ng mga tao at dito ay sinabi ni Lucius na ngayon daw na nasa kanya na ang soul, body, blood at bone magic ay mayroon na siyang kakayahang gumawa ng mga clone kagaya ng kanyang sarili. Kung maaalala nyo mga kaibigan, sa mga nakaraang chapter ay pinakitang si Lucius ay nakaupo sa isang upuan at nasa kanyang likuran ng kanyang mga kapatid, subalit ang akala ko dito ay binubuhay niya lamang ang tatlo upang tumulong muli sa pakikipaglaban, ngunit ang plano pala talaga niya dito ay kuhanin ang mahika na tinataglay ng mga ito. Pero maaaring makikipaglaban pa rin sila Dante, Vanica at Zenon, ngunit iba na lamang ang kanilang mahikang gagamitin na sa palagay ko ang mga mahika na meron sila ngayon ay galing mismo sa mga Supreme Devil ng Underworld. Kahit na nga raw ba si Yuno ay hindi saklo ng foresight ni Lucius, ay hindi pa rin daw mapipigilan nito ang kanyang mga plano, kaya naman daw sa mga oras na yun ang lugar ng Clover Kingdom ay magsisilbing punla para sa darating na bagong simula ng lahat. Kung kaya't makikita natin ang lupain ng Clover Kingdom ay unti-unting nagsisiliparan at sa malamang ay gamit-gamit ni Lucius ang gravity magic ni Lucifero. Bigla namang pinakita ang totoong katawan ni Lucius at mapapansin natin ang isang sasakyan o ang kanilang mismong base na nakalipad sa ere kung saan hindi ito abot ng kapangyarihan ni Yuno. Wika naman ni Yuno ay kung meron daw na dalawang Lucius ay kailangan lamang niyang pabagsakin muli ang isa pang Lucius, subalit sagot naman ni Lucius ay sino raw ba ang nagsabing dalawa lamang ang Lucius na sadyang kinagulat talaga ni Yuno. Kaya naman sa sumunod na eksena ay pinakita ang maraming kagibunshin o clone ni Lucius na kung bibilangin ay nasa 13 kasama ang namatay kanina, ngunit sa palagay ko ay mas madami pa yan kumpara sa nakikita natin sa larawan. Wika ni Lucius ay hindi niya raw maitatanggi na napakalakas talaga ni Yuno, ngunit kung ako ang tatanungin ay ano ang magagawa ng lakas ni Yuno kung sa isang Lucius pa lamang ay maubos-ubos na ang kanyang buong lakas. Sa sumunod na panel, ang isang clone ni Lucius ay nasa harap na ng mga Magic Knights, samantalang sila Captain Kaiser ay makikitang lubos na din ang kanilang kapaguran at nagulat sa kanilang nakikita sa mga oras na yon. Nawalan na ng pag-asa ang karamihan sa mga Magic Knights sapagkat kahit saang anggulo daw sila tanungin ay wala na raw silang magagawa pa laban sa mga kalaban, subalit bakas sa mukha ni Noel ang hindi kawalan ng pag-asa at sinabing hindi pa tapos ang laban dahil meron pa silang natitirang pag-asa. Sumunod na pinakita ang grupo ng Black Bulls at sinabi ni Vanessa na kung ang paghahanap lamang daw ang pag-uusapan ay ang reyna daw ng mga mangkukulam ang pinakamagandang hinga ng tulong, kaya naman ang grupo ng Black Bulls ay nakiusap na bigyan sila ng tulong ng reyna. Bumuntong hininga naman ang reyna at sinabing nahulaan na rin daw niya na pupunta sila Vanessa upang humingi sa kanya ng tulong, kung kaya't sinabi nito na si Asta ay nasa ibang bansa na sadyang kinagulat naman nila. Sobrang natuwa naman talaga ang lahat ng member ng Black Bulls sa balitang kanilang nalaman, subalit wikang muli ng reyna na masyadong malayo si Asta upang pabalikin ng diretsyo kung nasaan sila ngayon. Ngunit biglang sumulpot si Captain Dorothy at sinabing hindi raw problema ang bagay na yun dahil sa palagay niya raw ay upang matalo nila si Lucius ay kinakailangan daw nila si Asta na siyang hindi raw makitaan ni Lucius nang hinaharap. Kaya naman kung magtutulungan daw ang tatlong pinakamalalakas na mangkukulam sa kasaysayan ay siguradong walang bagay na hindi pwede nilang gawin, at wika naman ng reyna ay ito raw ang unang pagkakataon na bumisita si Captain Dorothy sa lugar ng mga mangkukulam simula na umalis ito nang walang permiso. So ayun na nga mga kaibigan, ay gaya ng ginawa ni Vanessa, si Captain Dorothy rin pala ay isang mangkukulam na galing sa Witch Forest na siya ding tumakas upang makalaya sa reyna. Kung kaya't wikang muli ng reyna ay ngayong ang mundo ay nasa masamang kalagayan ay wala na siyang magagawa pa kundi tumulong na din sa kanila. Makikita nating nagsama
magsama-sama ang lahat ng mga mangkukulam sa Witch Forest upang maisamon lamang si Asta at makikitang ang mahika ni Pinral ang magsisilbing lagusan upang magawa ito. Wika ni Captain Dorothy ay sadyang nakakabilib daw talaga ang mahika na may kakayang maisamo ng isang tao at doon ay pinakita na din ang ating bida at tila ba handa na itong makipaglaban o inaasahan na din niya na gagawa ng paraan ng kanyang mga kaibigan upang siya ay tulungan makaalis sa Land of the Sun. Sa pagpapatuloy ay mapapansin nating litong-lito na ang hari sa mga nangyayari sapagkat nag-aangatan na nga ang mga lupa papunta sa itaas at gaya ng dati ay gusto lamang nito maprotektahan siya upang mailigtas ang kanyang sarili. Bigla namang sinapak ni Lucius si Captain Kaiser at ito ay napalipat sabay baon sa isang gusali at nakilala nila si Lucius bilang ito ang kanilang Wizard King. Litong-lito ang mga taong nakakita kay Lucius at napatanong kung bakit pinamumunuan nito ang mga kalaban at doon ay kanilang napagtanto kung bakit absent ang Wizard King sa mga nakaraang okasyon sapagkat si Julius nga raw na siyang Wizard King ay siya mismong kalaban ng Clover Kingdom. Mapapansin nating patuloy pa din ang pagguho ng mga gusali sapagkat ang ilang parte ng Clover Kingdom ay umaangat na papunta sa langit. Nawawala na ng pag-asa ang ilang Magic Knight sapagkat isa-isa daw namamatay ang mga tao at doon ay biglang pinakita si Marks sa lahat ng tao sa Clover Kingdom at sinabing pakinggan daw ang lahat ng kanyang sasabihin. Bago magsalita si Marks ay bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya dati ni Julius na ang pinakamalakas daw na sandata sa lahat ay ang pagbibigay ng impormasyon at darating daw ang araw na ang magic nga daw ni Marks ay siyang makakatulong sa lahat. Subalit may napansin lamang ako dito mga kaibigan sapagkat noong nasa grader pa lamang si Julius ay wala pa ang marka niya sa kaliwang noo dahil nagkaroon si Julius ng marka nito noong nakita niya ang magic storage na ginawa dati ng unang Wizard King at sa mga panahon na ito ay isa na rin siyang Wizard King kung kaya't nagtataka lamang ako kung nagkamali lamang ba sila ng pagdrawing sa parte na ito. Ano sa palagay nyo guys? Paki-comment na lamang ito sa baba. Anyway, sinabi ni Mark sa mga tao na na-take over ng kalaban ng katawan ng Wizard King at sa lahat daw ng naging kalaban ng Clover Kingdom ay si Lucius nga raw ang pinakamalakas. Subalit kahit ganun pa man ay mayroon pa rin daw mga Magic Knights ang patuloy pa ding nakikipaglaban at ang isang araw doon ay nagtagumpay na patay ng isang Wizard King at doon ay kanyang pinakita ang eksena kung saan nahiwa ni Yuno si Lucius at pagpapatuloy na sinabi ni Marks na sa palagay niya raw ay kilala nila kung sino ang kanilang nakikita. Bigla namang nagsalita si Mimosa gamit ang mahika ni Marks at ito ay nagpakilala bilang kasapi ng Royal Family at member ng Golden Dawn. Sinabi ni Mimosa sa lahat na si Yuno na siyang nagmamay-ari ng Four-Leaf Grimoire ay marami nang nakamit na parangal at kabilang din ito sa Golden Dawn at simula daw nung sumali ito sa kanilang squad ay patuloy lamang ito sa paglakas habang nakikipaglaban sapagkat gusto raw nitong maging isang Wizard King. Dagdag pa nito ay patuloy pa rin daw nakikipaglaban ang ibang Magic Knights pati na din ang lahat ng kapitan sa bawat squad at ang lahat naman daw na nasusugatan ng Magic Knights at mga sibilyan ay dinadala mismo sa kanya upang magamot at ni isa naman daw ay wala naman sa masamang kalagayan. Kaya naman nakiusap si Mimosa sa lahat na gamitin nila ang mas pinalakas nilang maika mula sa tulong ni Yuno upang tumakas sapagkat upang tulungan daw ang mga ito ay kailangan rin daw ng may will silang iligtas mismo ang kanilang sarili sapagkat the power to protect and the power to live ay siyang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Dito ay medyo natouch ako mga kaibigan sapagkat nabitawan ni Mimosa ang mga salita na yun sapagkat nakita niya mismo sa sarili niyang mga mata ang pagpupursige ni Asta sa lahat. Kaya naman sa kanyang sarili ay tinanong niya si Asta kung tama daw ba ang kanyang mga sinabi at doon na hiniyaw niya sa mga tao na huwag susuko ang mga ito sa kanilang buhay. Makikita naman nating mukhang nabuhayan ng mga loob ang mga nakarinig kay Mimosa at dito ay natawa talaga at nagulat ako sapagkat si Zeke ay sinabi sa mga tao na tumakbo na ang mga ito habang siya ay nakikipaglaban. Habang nakaharap si Zeke sa isang anghel na walang paa ay bigla nitong ginamit ang kanyang pinagmamalaking bronze creation magic na Super Zeke Magnum Cannonball at gaya ng dati ay hindi pa rin nawawala ang nakakatawang tawa nito. Subalit sa kabila ng ginawa ni Zeke ay inatake lamang siya ng light magic at doon ang kanyang mahika ay madali lamang nawasak nito sabay bagsak sa sahig na may pinsalang malala talaga. Sa isip ni Zeke ay hindi madaling lumakas ng ganun-ganun lamang subalit sinubukan naman daw niyang lumakas kaya naman si Zeke ay tatayo pa at magpapatuloy pa ring lumaban gaya na lamang daw ng ginagawa ni Asta. So dito ay makikita nating parang admitted na talaga ni Zeke na hinahangaan niya si Asta sapagkat kung maaalala nyo ay saksi si Zeke sa naging laban nila Asta kay Lucifero at nakita niya noon na kahit bugbog na ito
ay nagpatuloy pa rin ito sa pakikipaglaban. So sa chapter na ito ay si Mimosa at Zeke ay na-inspired at malaki talaga ang nagawang impluwensya sa kanila ng ating bidang si Asta. Subalit may napansin lamang ako sa itsura ni Zeke sapagkat medyo katulad ito noong nagkaroon din si Asta ng sugat noon mula sa labi, ilong, pisngi at mata. Kaya naman napapaisip ako kung nagkataon lamang ba or hindi, kung kaya't i-comment mo na ang iyong opinion sa baba ng ating video. Sa sumunod na panel ay sinabi ni Lucius na wala raw kwenta ang pagbibigay ng maling impormasyon ni Marge sa mga tao sapagkat kahit ano raw ang gawin nila Yuno ay wala pa ring mababago sa resulta ng kanyang plano, at doon ay pangiting tugon ni Yuno na ganun ba na parang may inaasahan pa siyang mangyari sa mga susunod na eksena. Sumunod na pinakita ang Land of the Sun kung nasaan sila Ryu at tanong dito ni Asta na kamusta naman daw ang lahat, at habang gamit-gamit ni Ryu ang kanyang Tengetsu ay sinabi nito na mukhang handa na rin ang lahat kung nasaan ang Black Bulls, subalit bigla itong nagulat sa kanyang nakita. Nang sisimulan na nila Vanessa ang pagsamon kay Asta ay biglang nagbago ang inipon nilang mahika at doon ay nakilala nila Magna kung kaninong kapangyarihan iyon. Pagkatapos ay pinakita na ang bagong anyo ni Damnatio na may 4 na sungay at may kasama din itong mga anghel na walang paa. So nagpakita na nga si Damnatio upang harangin ang pagsamon kay Asta, at sa palagay ko ay inaasahan na rin ni Lucius ang gagawin ng Black Bulls upang maibalik si Asta, dahil kung nangangailangan sila ng malaking mahika ay saktong pangontra talaga dito ang mahika ni Damnatio, kung kaya't pinadala ito ni Lucius. Kaya naman sa palagay ko ay related ang sinabi ni Lucius kanina na kahit anong gawin ng ating mga bida ay wala pa rin mababago sa resulta sapagkat nakita na rin niya ito. Ano kaya ang gagawin ng Black Bulls ngayong dumating na si Boy Timbangan upang pigilan sila sa kanilang gagawin? Kaya naman mag-follow at subscribe lamang sa aking page para makasunod ka sa next nating review, at hanggang dito na lamang. Goodbye!